Hi mga ka-teacher, another storytelling na naman sa na-experience ko about this one student named Mortada. Yeah, lalaki po siya. And yes, napakatalino niya, nasa level 3, 4, I think ata yun, nasa level 4 or 3 siya na lesson. So, una, 1, 2, 3, 4 classes, okay siya. Question and answer kami, nagchichikahan kami, pag may binato akong tanong sa kanya, sumasagot siya, yung bang parang nakikipag-cooperate siya, talagang ganun, estudyante, yung masasabi ko na talaga, 100% ng talino niya, ang galing niya na estudyante kasi nababasa niya lahat, tapos nai-explain niya yung mga tanong, yung sagot niya, may mga backup na ganito, ganyan. So, sabi ko, ay, ang talino. Pero, nung nasa lesson 5 na kami, ongoing, kasi AOS ko siya. So, talagang nakabook na siya doon ng ilang days. So, nasa lesson 5 kami, biglang lumabas yung attitude ng lalaking to. Yes, bata po siya. Pero lumabas yung pagka-irritable niya. Like, nung 1, 2, 3, 4 classes namin, lagi siyang nag-on cam, nakikinig, nakikisabayan sa akin sa question and answer. Pero ngayon, lagi na siyang naka-close camera at dinig na dinig ko talaga na yung keypad or yung ng computer, dinig ko bawat click. Ayun ko, naglalaro to or hindi to nakikinig. So, nung sinabi ko, read, hindi na siya bumabasa. Like, no, siya, na out of focus siya sa klase. So, ni-observe ko na klase, sabi ko, baka ganito lang, itong klase lang kasi na-board siya. So, sa next class namin kinabukasan, ganun pa din siya. And the next class, ganun pa din yung attitude niya, hindi na siya nakikinig. So, sabi ko, siguro, lumabas na yung pagka-boryong ng ulo nito. Kaya ganyan. Or baka, nung 1st to 4th classes namin, meron siyang parents na katabi. Yun yung iniisip ko. And the next class, saktong-sakto pa talaga masama yung pakiramdam ko, masakit yung ngipin ko. At siya yung estudyante ko. Hindi ko na napigilan yung sarili ko, hindi ko na nahabang yung pasensya ko. So, sino man dyan sa inyo, yung may student na name Mortada, sa simula lang po siya masarap. Habang tumatagal, nakakainis na po talaga yung bata niya. So, yun, nasa klase kami, nakikinig siya sa sa explanation ko, ganito, ganyan. Tapos gusto niya na siya yung laging masunod. So, habang nag-i-explain ako, nagbabasa, sumasakit ng ngipin ko, pero pinipigilan kong dumating sa point na hindi ko na talaga mapigilan. Nag-smirk na ako. Kasi sabi siya nagsabi sa while ongoing classes namin, ala. Teacher, ala. Kinakanta niya yung nila, God. So sabi ko, please stop singing your God. Kasi this is not about God. I want you to focus on the topic and please answer my questions. So sinabi ko, hindi pa din siya, sabi niya, why, ganun. I want ala. Gumaganon pa din siya, ma'am. So, yun, yung ginawa ko. Sa sobrang inis ko, sabi ko, I want to call your parents. Can you please call your parents? Sabi niya, no, not my parents. Sabi niya ganun. Sabi ko, why? If you don't want to listen, I will tag you absent and I will call your parents. Why? Sabi ko sa kanya. Pero sabi niya sa akin, no, teacher, I want you to read all of that. I will just listen. So, tinanong ko siya, okay, binasa ko lahat na nasa klase. Tapos tinanong ko siya, what is this? Hindi siya nakasagot kasi hindi niya nakikinig. So sabi ko, that's the outcome if you're not listening to your teacher. Okay? So yun yung sinabi ko. Tapos sabi niya, no teacher, you're just being mad at me like that. And patuloy pa din yung kinakanta yung ala, ganun pa din siya. So, ang ginawa ko, dahil sobrang sakit na ng ngipin ko, sumasabay pa siya, nag-message talaga ako dyan sa chatbox na, good day parents, your son is very rude to me, like that, ganon, he's showing his bad attitude, like that, gito, ganyan. Ang dami kong explanation about doon sa kanya, and then sa tag as absent ko talaga siya at sinabi ko na ganito ang attitude niya, like ganyan, yun talagang sinabi ko, talagang nag-voice out na ako, kasi ikaw ba naman tatalang ng kanta ng ala dyan, tapos gusto niya talagang masunod siya dahil kakaala-ala niya. I mean, I respect na kumakanta siya, pero hindi na po talaga tama yung ginawa niya sa akin. So, yun, tagas absent ko na siya. Bye.